Hello, good afternoon mga lalabs, mga Viots once again. Pag-uusapan po natin itong balita na ano daw, si Bongbong Marcos nakiusap sa Amerika na kung maaari bigyan tayo ng 6 na buwan or 6-month extension para makabili ng langis mula sa Russia. Wow! Why do you have to ask permission sa Amerika, Bongbong Marcos, na para bumili ng langis sa Russia? Ang tanong dito, are we a colony of the United States of Epstein, Trump? Ito yung tanong dito eh. Bakit mo kailangan maghingi ng permission kay Trump? Alay nga tayo, pero hindi tayo pwedeng diktahan dahil may sarili tayong soberanya. Bininta mo na ba, Bongbong Marcos, ang Pilipinas sa Amerika? Sinakop ba ulit tayo ng Amerika? Nasakop na nga tayo noon eh. After ng Espanya ng 333 years. Tapos, sinakop tayo ng Amerika more than 50 years yata. Sa sinasakop na naman tayo ngayon. Dahil kailangan natin magpaalam kung anong gusto mong gawin. Yun ba yung tawag dito? Resulta ng pabalik-balik mo sa Amerika para ipagkanulo mo ang bansang Pilipinas sa kano? Na wala naman ding ginawang matino ang kano sa buong mundo eh. Hindi sila for peace. Sila ay nagbibigay ng distraction, chaos, tawag pa niya, catastrophe, dilubyo, sa Tagalog pa. Hindi sila nagbibigay sa iyo ng kasaganaan. Ayaw nila. Yung mga bansa na kanilang sinasakop, pinagkukuha ng bansang Amerika, ng gobyerno ng Amerika, ang kanilang mga kayamanan at iiwanan kayo kung ubos na nila. Para silang vampira eh. Kaya pagkatapos sipsipin ang dugo ng isang tao, iiwanan lang nakabulagta dyan, natuyot na. Ganon yung ginagawa ng Amerika. O tingnan mo yung nangyari ngayon dyan dito sa Middle East. Bakit ginigira ba ngayon ni Trump ang Iran? Aside sa kagustuhan ni Netanyahu na gustong sakupin ang Middle East para pasayawin sa kanyang palad at siya yung maghahari sa Middle East, paghaharian. Gusto pa, anong sabi ni yung hindi din nagpakita ngayon na patay na din yata mula nung March 10 si Netanyahu, March 3 or March 10, wala din nagpapakita sa live yun. Parang si Bongbong Marcos. Kailangan daw kunin nila yung uranium ng Iran. By hook or by crook. Sa ayaw at sa hindi ng Iran. Sa ayaw at sa gusto. Kukunin lang uranium. Kukunin nila yung Strait of Hormuz. Kukunin nila yung bansang Iran. Kagaya ng ginawa ni Trump sa Venezuela. Ay kaso, ang Iran ay hindi Venezuela na basta na lang sumuko. Mas mabuti pang, sabi nga ng mga matataas na opisyal ng Iran, mabuti pang mamatay sila sa pakikipaglaban kaysa luluhod sila sa mga putang inang ito na wala naman silang wala sila, mga tao na to, mga hayop to. Matindi pa to sa demonyo ang mga to. Wala silang binibigay na matino kabutihan sa iba't ibang mga bansa na kanilang kaalyado. Puro kapahamakan. Tingnan mo yung nangyari ngayon dito sa bansang Middle East. Nung girahin na ang Iran, dahil hindi makarisbak ang Iran dahil malayo ang Amerika, hindi nila mapaliparan doon ng kung ano-anong pampasabog. Saan brumisbak ang Iran? Dito sa mga karatig bansang mga Arab. Dahil may mga tawag dito, may mga military base ang Amerika dito. Pinapasabog nila para hindi magamit ang mga military base dito laban sa Iran. Sino ngayon yung bansang sira? Dito, bansang Middle East.
Mga bilihin dito nagmamahal. Pinagtitipid dito, ultimo tissue. Kung ano-ano pa na ang mga produkto ay galing din sa ibang bansa. Dahil walang shipment dumarating dito. Nandiyan, nakatingga sa Strait of Hormuz, lahat. O na okay na sana. Nang dahil sa kunwari, peace talk si Trump, nananawagan sa loob ng mahigit 2 linggo. Yung pala'y fake din pala yun. Dahil after pumayag ng Iran, oras lang, binumba nila yung Kars doon. Yung isla ng Iran na ando lang kanilang oil refinery. O oras lang din, binumba din ng Israel ang Lebanon. So sino yung traitor dito na lumalabas? Hindi ang Iran, ang Amerika. At bahagi iyon ng kanilang strategy ni Netanyahu na kunwari si Trump makipag peace talk, makipag-truce sa Amerika. O ayan. Pero sila din yung unang bumalik. Tapos ngayon, binaliktad pa. Iran daw ngayon yung lumabag sa kasunduan. Tingnan mo kung gaano katarantado at mga paranoid itong Trump na to. Tapos ngayon makiusap ka sa Amerika, nabigyan ka ng aba, Bongbong Marcos. Hindi mo kami na-inform ng mga Filipino citizen na bumuto sa'yo. Nabininta mo na ang Pilipinas na naging sakop na tayo, nagiging koloni na tayo ng Amerika. Aba, delikado. So, humihiling mo ng Pilipinas sa Estados Unidos ng hanggang 6 na buwan. Yun ang extension ng Mineral Waiver ng sanction upang patuloy na makabili ng krudo mula sa Russia sa gitna ng pandaigdigang kakulangan ng supply ng langis. Ayon sa ulat, ang kahilingan ay kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East na nagdudulot ng pagkaantala at kakulangan sa global fuel supply na direktang nakaapekto sa presyo ng langis sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Marami namang mga bansa dyan sa karatig natin mga kapitbahay natin. Andyan yung South Korea, di ba meron yata silang langis. Andyan yung Singapore. Andyan yung, aside sa Russia na malayo yun kasi Europe. Andyan yung Indonesia, yung Malaysia, yung Brunei. Singapore, bakit hindi kayo bumili doon? Bakit kailangan gamitin puro Strait of Hormuz, dahil ginagamit yan ngayon na litanya ng administrasyon ni Bongbong Marcos para paboran itong kanyang mga kaibigan na mga oligarko para malaya silang magpataas ng presyo ng krudo, ng langis, petrolyo sa Pilipinas. Ito yun Hindi lang naman sa Middle East bumibili ng krudo ang may langis. Meron sa mga karatig nating bansa. Bakit hindi kayo pupunta doon? Tapos hihingi kayo ng tulong ng kay Trump? Nakiusap kayo ngayon kung maaari pagbigyan kayo? Bakit hindi ka Bongbong Marcos humingi kay Trump? Total aso ka naman niya. Dapat doon ka humingi ng gasolina. Sabihin mo kay Trump, magpadala ka ng tuni-tunila ng gasolina sa millions of tons or barrels of oil or sa Pilipinas dahil din naman sa'yo kaya nagkadiputa, nagkandalitse. Ang mundo ngayon nagkaroon ng matinding gutom, maraming walang trabaho ngayon. Maraming namatay nang dahil dyan kay Trump. Doon ka manghingi sa kanya ng gasolina. Hindi ka makiusap. Sabihin mo, obligahin mo siyang magpadala. Kailangan bigyan mo kami dito ng gasolina. Dahil ikaw yung may problema dito kung hindi ka nakipaggira doon. Wala sana problema ngayon ang buong mundo. Hindi sana magkandalitse dahil sa pagiging pidopalyang kriminal na manyak na Trump na to. Na wala na sa katinuan ang pag-iisip. Hindi na din alam ang mga pinagsasabi. Para din si Bongbong Marcos. Di alam ang pinagsasabi. Taliwas sa mga pinagsasabi ang mga ginagawa. Ganun din si Trump. Dapat bitahin patiwarik ang mga animal na to Tapos ngayon hihingi ka nang makiusap ka sa kanila. Aba, bininta mo na yata ka ang Pilipinas dito sa Kano.